Nagkaroon nga sana mga idol ng pagkakataon ng Golden State Warriors na manalo laban sa OKC Thunder nang wala si Stephen Curry matapos silang lumamang sa fourth quarter. Ngunit kinapos pa rin sa crucial minutes na siyang naging rason ng kanilang pagkatalo 105-101. Hindi nga po naging sapat ang pag-step up ni na Jonathan Kuminga na merong 19 points at si Buddy Hield na merong 17 points dahil dyan meron na silang hawak na 3-game lose streak. Bumagsak na rin naman sila sa kanilang record na 12-6 bilang number 3 sa standings kung saan naungusan na nga sila ng Houston Rockets na siyang pumalit sa kanila bilang number 2 sa West. At ang nakakatakot pa dyan sa sitwasyon ng Warriors, ang magiging game schedule nga nila sa papasok na Disyembre, puro legit na contender ang halos na makakatapat. At sisimulan ito sa isang 2-game road trip kontra sa Phoenix Suns at Denver Nuggets. Nagigil nga pong makakuha ng panalo. Susundan ng napakainit na team ng Houston Rockets. 3 beses rin naman nga nilang kakalabanin dito ang Minnesota Timberwolves at ang Indiana Pacers. Samantala, marami nga pong mga fans ang natuwa sa ginawang adjustment ni Coach JJ Redick sa pagpapabalik kay Dalton Keunig sa starting lineup dahil eto na ang mismong rason bakit sila nanalo kontra sa San Antonio. Sa tuwing nawawalan sila ng option, siya nga ang nag-i-step up para makakuhang muli ng momentum. Tama nga talaga si Dalton Keunig bilang starter lalo pat maaga nga nitong nakukuha ang kanyang rhythm kaya kailangan nga po ng Lakers na panatilihin siya sa starting 5. Pero sa kabila ng kanilang pagkapanalo, kailangan pa rin naman ng Lakers gumawa ng malaking pagbabago since marami pa rin silang nagawang pagkakamali. Base sa source, plano nga po ng Lakers na makipagnegosasyon sa front office ng Brooklyn Nets sa mga susunod na araw kung saan target nga po nila ditong makuha ang dating guardia na si Dennis Schroeder at ang maging defensive specialist na si Dorian Finney-Smith gamit ang kanilang bubuhing trade offer na sina D'Angelo Russell, Gabe Vincent at isang future first round pick. Sa ngayon, eto na ang madaling trade na maaari nilang maisakatuparan kung magmamadali silang gumawa ng move bago ang trade deadline. Sa kabilang banda, kahit man literal binuhat na ni Anthony Edwards ang Minnesota Timberwolves laban sa Sacramento Kings sa pagtatala niya dito ng team high 29 points, bigo pa rin sila. Kaya dahil dyan, meron na nga pong 4 games lose streak at bumagsak sa 8-10 ang kanilang record bilang number 12 sa West. And since wala nga pong nangyayaring maganda sa team na ito, mismong si Anthony Edwards nang nag-call out sa kanyang makakampi. Ayon nga po sa naging pahayag nito, aminado siya nagkakagulo ngayon ng Minnesota sa sunod-sunod na pagkatalo. At isa sa mga dahilan ay ang lack of communication since hindi nga po sila nagkakausap ng maayos ng kanyang makakampi. Meron nga ditong nagagalit kapag pino-point out ang kanilang pagkakamali. Sa madaling salita, napaka-immature nga daw ng lineup nila ngayon. Lalo pat eto ang problema nila dulot ng pag-trade kay Karl Anthony Towns sa New York Knicks. Kaya ang kanilang mga pagkatalo ay siyang nagbibigay sa Timberwolves ng realization na isang malaking pagkakamali ang pagtanggal nila kay Karl Anthony Towns at siguradong matagal nga nitong pagsisisihan. Ang tunay talaga bakit competitive sila last season dahil kay Towns at simula nga po nang mawala ito, tapos na ang kanilang team.